Mula sa paglalahad ng mga prioridad ng pamahalaan sa 2026 State of the Nation Address hanggang sa paghahatid ng mga programa at serbisyo sa mga lalawigan, nagpatuloy ang mga hakbang tungo sa mas matatag at mas maunlad na bagong Pilipinas. Noong July 27, inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Tinalakay ng Pangulo ang mga naging tagumpay ng pamahalaan, mga prioridad na programa at mga hakbanging nakatuon sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapabuti sa serbisyo pampubliko at kapakanan ng mga Pilipino. Noong July 28, nagtungo ang Pangulo sa Davao de Oro para ilunsad ang Bawat Bayan Makikinabang program. Pinangunahan niya ang paghahatid ng mga programa at tulong ng pamahalaan para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Ganitong mga programa ay kailangan talaga sa mga local government unit at saka pinaka-importante yung mga magsasaka natin at saka yung mangingisda natin, hangad ng mga tao, lalo na dito sa probinsya ng Davao de Oro na magkaroon talaga ng mababa ng presyo na bigas. Mahal ang Pangulo po. So, sa lahat ng ibinigay po ng national government, doon po sa local government, napakahalaga po yung sa hirap ng panahon ngayon. So sa tulong ng ating gobyerno, lalo na sa ating mahal na presidente, ay masayang-masaya po sila. Masaya kasi nakatanggap ako ng cash assistance, tapos nakakatulong kasi ito para mabayaran yung mga utang ko sa school namin, ganyan. At nakaka-help din ito para ma-provide yung weekly allowance ko. Papasalamat po ako dahil binigyan nila po kami ng chance para makatanggap ng cash assistance at mabigyan nila din ng atensyon yung mga estudyante na tapos sa pera. Kasunod nito, ininspeksyon ng Pangulo ang Davao de Oro Provincial Hospital upang tingnan ang kalagayan ng mga pasilidad at serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng lalawigan. Pinuntahan din niya ang People's Build sa Davao City kung saan sinuri niya ang pagpapatupad ng proyektong pabahay bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na magbigay ng ligtas at disenteng tirahan sa mga Pilipino. Asawa ko pa isang seafarer. Talagang nagustuhan niya po na kasi wala po siya. Ay naghanap po talaga siya ng yung housing na madaling itataan, malapit sa school, yung malapit sa market. Malakas naman po ang water at hindi na po nagbaburn out dito. Okay lang po talaga siya. Mga bata nakapaglaro naman po sa labas. Safe po sila. Malaking tulong to sa amin. Pasalamat po talaga kami, ma'am, sa project na ito na natin sa social housing at sa ating Pangulo po, ma'am. Pinangunahan din ng Pangulo ang inaugurasyon ng Energy Museum at pagunita sa ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa modernisasyon ng sektor upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng enerhiya sa bansa. Noong July 30, nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Suwal, Pangasinan upang inspeksyonin ang Suwal Fish Port. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang sektor ng pangingisda, matiyak ang seguridad sa pagkain, at mapanatili ang abot-kayang pagkain para sa mga Pilipino. Napakalaki po ng role ng fish port kasi dito po kami dumadaong at dito na rin po namin kinukuha yung negosyo namin. Dati po kasi hindi po siya maluwang. Ngayon po pinaluwang na siya and then nilagyan na rin po ng shed kasi po dati wala siyang lilim. Ngayon po mayroon na. Nakakapagtaas na po kami ng isda na kahit umulan man o umaraw. Wala na po yung hihintayin mo pa na lulubog yung araw para hindi masyadong mainit, gano'n. Or kapag umuulan naman, hintayin pa namin na titila yung ulan para lang maitaas yung isda namin. Sa ngayon, napaka-komportable na, may silungan na po kasi kami. Malaki po talaga yung naitutulong ng fish processing na to or refrigeration. Kasi nga, napapatagal yung buhay ng isda, napapaganda yung kalidad nito. Puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo
sapagkat yung suporta niya para sa amin na mga mangingisda ay nandun na binibigay niya. Kaya nga po nagpapasalamat kami kasi mayroon itong cold storage para kahit papaano po mailagak muna namin yung isda dyan, lalo na kung sa panahong ito na bumababa yung presyo ng aming isda. Mula rito, pinangunahan niya ang Bawat Bayan Makikinabang program sa Tarlac, kung saan muling inilapit ng pamahalaan ang mga programa, serbisyo at tulong para sa mga mamamayan. Napakalaking bagay po talaga itong scholarship, especially po as a tourism management. Marami po talagang gastusin. I'm very honored to meet the President po, and I'm very thankful na he's giving us the chance to receive this scholarship, especially to us students. I would like po to thank President Bongbong Marcos for giving us this opportunity, and sisiguraduhin ko pong hindi talaga masasayang itong scholarship na to. Yung bigas na binigay po ni Pangulong Bongbong Marcos, malaking tulong po sa bawat pamilya, lalo na po sa pamilya namin. Kasi bawat isa po sa atin, bawat pamilya, nakakaranas po tayo ng, kumbaga, krisis. Malaking tulong po talaga yung binibigay. Una po, nagpapasalamat po kami kay Pangulong Ferdinand Marcos. Malaking tulong po ito sa aming pamilya. At hindi lang po sa aming pamilya, sa mga kababayan natin na makakatanggap ng bigas ngayong araw.